Good day everyone, especially to you ma'am. My name is Nuruddin El Maulana from Group 4. My discuss is all about key resources and key activities. First topic is key activities. Key activities are the most essential activities in achieving a company value proposition and to operate successfully. The key activities are the most a bridge between the value proposition and the customer segment. Certainly, the entrepreneur has to consider his channel and customer relationship when coming up with the key activities for the business model. This portion reliant on business model type. So, yung key activities ay ang pinakamahalagang gawain na kailangan gawin ng isang negosyo para maibigay ang value proposition nito at para umana ito ng maayos. Parang tulay ito sa pagitan ng kung ano ang inialok ng negosyo, value proposition at kung sino ang target na customer segment. Kapag tayo ay gumawa ng key activities, kailangan ding isaalang-alang ang negosyante, ang channel kung paano makakarating ang produkto sa customer at customer relationships, kung paano makipag-ugnayan at alagaan ng customer. Number 1 naman po is marketing, adding value by promoting product and or service such as advertising a product to create awareness and hence demand. So ang marketing, ito ay ang pagdaragdag ng value sa isang produkto o serbisyo sa pamamagitan ng pagpopromote nito. Halimbawa is ang pag-advertise ng isang produkto ay nakakatulong para malaman ng mga tao na ito ay umiral, kaya mas tumataas ang awareness at demand mula sa mga customer. Number 2, sales. This concerns selling a product and or service. For instance, personal selling includes creating customer relationship, discovering solution to the customer problem, and closing sales. So ang sales naman is ito ay tungkol sa pagbebenta ng produkto o serbisyo. Halimbawa sa personal selling, kailangan makipag-ugnayan sa customer, alamin ang problema nila, magbigay ng tamang solusyon at sa huli ay maisara ang bentahan o makumbinsi silang bumili. Number 3, design. This is about forming design of various items. For example, an apparel company creates design of each lines of clothing for presentation to the outsourced manufacturer. So ang design naman ay tumutukoy sa paglikha o pagbuo ng mga disenyo para sa iba't ibang produkto. Halimbawa, sa isang apparel company, gumawa sila ng disenyo ng kanilang mga damit para ipakita sa mga manufacturer na gumawa ng aktual na produkto. Ang design ang nagsisilbing plano o gabay bago ito gawin sa totoong paggawa. Number 4, development. This is adding value through developing product and service. In the case of software company, it develops a software product
which could probably be customized based on the need of the customer. Development. Ito ay pagdaragdag ng value sa pamamagitan ng pag-uunlad ng mga produkto at serbisyo. Halimbawa, isang software company, gumawa sila ng isang software at maaari nila itong i-customize o i-adjust ayon sa pangangailangan ng customer. Sa pamamagitan ng development, mas magiging kapaki-pakinabang at akma ang produkto para sa gumagamit. Number 5. Operation. The manufacturing of product and delivery of service. Designing, manufacturing, and delivering a product in a big quantities and certainly of highest quality are some of the activities under his most companies, and under this activity particularly because a lot of business models are in manufacturing. Ang operation naman ito ay tumutukoy sa paggawa ng mga produkto at paghahatid ng mga serbisyo. Kasama dito ang pagdidesign, paggawa at pag-deliver ng mga produkto sa malakihang bilang at sa pinakamataas na kalidad. Karamihan ng mga negosyo ay nasa activity at dahil maraming business model na nakatuon sa manufacturing. Halimbawa is kapag ang isang factory ng bottled water ay gumawa sila ng disenyo ng bote, nagpo-produce ng maraming bote araw-araw at ipapadala ito sa mga tindahan. Lahat ng ito ay bahagi ng operations. Number 6. Distribution. This is about reaching out to the customer to sell to them and delivering to the item to them. To illustrate, a repair shop provides warranty services of an item bought by an customer. Ang distribution naman ay tungkol sa pag-abot ng mga customer para mabenta ang produkto at maihatid ito sa kanila. Halimbawa is kapag may isang repair shop na hindi lang sila nag-aayos ng items, kapag may bumili ng produkto sa kanila, sila rin ang magdi-deliver ng warranty service. Ibig sabihin, iniaabot nila ang serbisyo pabalik sa customer kung may problema ang item. Number 7. Customer experience. Customer service, consulting, and customer support are the sum of the activity involved here. Customer service, ito ay tumutukoy sa mga gawain tulad ng pag-aasikaso ng customer, pagbigay o pag-consulting at pagbibigay ng mga suporta sa kanila, at layunin nito is matulungan at masiguro ang kasiyahan ng customer bago, habang at pagkatapos nilang bumili o gumamit ng produkto. Halimbawa, kapag bumili ka ng gadget at nagkaroon ng problema, makikipag-ugnayan ka sa customer service para maayos ang issue o makuha ang tamang gabay. Key resources. Key resources describe the most important assets required to make a business model work. These are the resources that allow an enterprise to create and offer a value proposition, reach target markets, maintain good relationship with customer segments, and generate revenues.
Key resources, ito ay ang mga pinakamahalagang yaman o assets na kailangan para gumana ang isang business o model. Ito ang mga resources na tumutulong sa isang negosyo makagawa at maka-offer ng value proposition. Maabot ang target na market, mapanatili ang magandang relasyon sa customer at kumita o makakuha ng venue. Sa madaling salita, ang key resources ang pundasyon na kailangan ng negosyo para magtagumpay. Halimbawa, sa isang milk tea shop, para gumana ang negosyo, kailangan nila ng ingredients, equipment, store, staff. Number 1 is physical. These are physical assets which are considered tangible resources that our company make use of to form its value proposition. This could include equipment, machines, inventory, buildings, vehicles, manufacturing plants, and distribution network that allows the business to function. Ang physical naman, ito ang mga physical o nahawakang kagamitan na ginagamit ng isang kumpanya para makagawa at makapaghatid ng kanilang produkto o serbisyo. Kasama dito ang mga bagay tulad ng equipment at machine, inventory, mga stock o supplies, buildings o opisina, sasakyan, pabrika. Distribution network naman, paraan ng pag-deliver. Lahat ng ito ay tumutulong para gumana ng maayos ang negosyo at makapagbigay ng value sa customer. Halimbawa, sa isang bakery ng oven, mixer, delivery, motorcycle at mismong pwesto, ang bakery at lahat ng physical resources. Ang pangalawa naman ay ang intellectual. These are non-physical, intangible resources such as brands, proprietary knowledge, copyrights, and even partnership, customer list, customer knowledge, and even the company own people are also form of intellectual resources. So ang intellectual, ito ay ang mga hindi nahawakan o intangible na resources ng negosyo. Kasama dito ang brand ng pangalan o reputasyon ng kumpanya o patents o copyrights. Proprietary knowledge mo, mga sekreto o espesyal na kaalaman ng kumpanya. Partnership, customer list at customer knowledge, maging ang mga tao ang kumpanya, kanilang kaalaman at skills. Mahalagang resources ito dahil nagbigay sila ng advantage at tumulong para mas maging matagumpay ang negosyo. For example is ang Coca-Cola recipe. Ito ay ang isang intellectual resources dahil sikreto ito at nagbigay ng malaking value sa kumpanya. Number 3, human employees are the biggest and the most vital resources of any company but are often overlooked in service-oriented companies which require great deal of creativity and extensive knowledge. Human resource is very vital. Customer and service representatives, software engineers, and scientists are good example. Ang human naman, ito naman
ay tumutukoy sa mga empleyado ng isang kumpanya. Sila ang pinaka-importanteng yaman dahil sila ang gumagawa ng mga gawain ng pagtatakbo ng negosyo. Lalo itong mahalaga sa mga service-oriented companies kung saan kailangan ng mga creativity skills at malalim na kaalaman para magawa ng maayos ang trabaho. Halimbawa nito is customer service representatives na tumutulong sa customer, software engineers na gumagawa at nag-ayos ng systems, scientists na nagsasagawa ng research at innovations. Sa madaling salita, ang human resources ang puso ng isang kumpanya. Pang-apat is financial. All business have the key resources in finance. However, some will have stronger financial resources compared to other cash lines of credit, and the ability to have stock options planned for employees are some example of financial resources. At ang pang-apat na huling kategory naman is ang financial. Ito ay tumutukoy sa mga financial na resources ng isang negosyo. Lahat ng kumpanya ay may financial resources, pero ang iba ay mas malakas o mas malaki ang pondo kaysa sa iba. Kasama dito ang cash, pera, lines of credit, stock option para sa employees. Mahalaga ang financial resources dahil ito ang nagpapalakas ng operasyon ng negosyo at tumutulong para mapalago ito. Halimbawa is ang isang small sari-sari store ay umaasa sa cash na nakikita nito, samantala ang isang malaking kumpanya ay may cash, loans at inventors, kaya mas malakas ang kanilang financial resources.